You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Let's all rise in reverence to the Word of God. We're going to be reading from Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. So, dalawang verse lang, no? So, let's just give it all we've got. Page 305 po yan. 305 doon sa itong usual Bible natin. So, we worship God in singing, in giving, in our service, in so many things that we do. Now, we worship God as we reverentially read His Word. Proverbs chapter 3, verse 9, it says there, "Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine." Let's pray. Lord, thank you for your Word is living and active. Lord, may you encounter us, Lord God, sa mga pinagdadaanan namin is like, more than 2,000-year-old text. How is it going to speak to our personal situation today? Only by the power of your Holy Spirit. And so, Lord, as you speak, we say we are your servants and we are listening. Lord, thank you in Jesus' name. Amen and amen. All right, go ahead, take your seat. And so today, we're going to talk about 100%. Okay, sabihin niyo po 100%. Alam niyo ba, narinig ko sa mga leaders natin na 100% daw ang growth ng church simula nung mawala ako. Praise God. Kaya alam niyo, napakasaya ko po nun. Ibig sabihin, hindi po talaga, ang dapat pong pasalamat siyempre kay God. Pero siyempre sa ating mga pastors, yan, si Pastor John, si Pastor Dennis, sa ating pong mga servant leaders dyan, at lahat po kayo, palakpakan niyo po yung inyong, ang bawat isa. So, madalas pagka giving ang pinag-uusapan, ang naisip natin 10%, nabigla siguro kayo, 100% ang pinag-uusapan. Bago po kayo umuwi, kasi usapang giving, itago nyo po yung pera ninyo dahil kung akala ninyo na ito po yung tungkol na magbigay po kayo, ay hindi po, patunayan ko po sa inyo. Sabi po dito sa Romans chapter 11 verse 16, sabi niya, "If the dough offered as first fruits is holy, so is the whole lump. And if the root is holy, so are the branches." And so if you think na we would require that you would give 100%, actually, yung mga pinagagawa sa atin ni Lord, however small it is, it allows us to give our 100% to God. Meron po ba kayong kilala na nakapag-proposal na yung mga gumaganong-ganon? Meron. Pero inyo, yung pong puwit ng baso na nilagay doon sa singsing, puwit ng baso, ay, yun na po ba talaga ang pagmamahal ng lalaking ito para sa kanyang iniirog? Hindi. Pero dahil binigay niya ang mumunting ito, ito'y kasunod ng kanyang pagbibigay ng hindi ng singsing, but ng kanyang 100%. Kung akala ninyo ay magtatalo-talo pa tayo sa ilang percent, nako, Jesus did not tithe His blood. In fact, kung sa tingin nyo hindi po banal ang mundo, ano po ang sabi ng Psalm 24 verse 1, basahin natin, ready, go? "The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein." And so setting apart all, okay, can you say all again? All. Ba't papalit-ulit all? Kasi nga 100% Kung may maalala man kayo ngayong umaga, tungkol saan yung may all? Sa all, and so, dun po sa binasa nating text, we're gonna show to you 3 things. Number 1 is setting apart all. Can you say all again? All your heart for God. And medyo nadaanan na ni Coach Shelo kanina, this is some sort of a context to yung text na binasa natin, honoring God with your wealth. At ang sabi doon, "Trust in the Lord with all of your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths." Now, bago ko po yan puntahan, bago po ang verse 5, ano po ang nauna bago verse 5? Verse 1. Okay, so verse 1, para po maintindihan natin para saan ito,
This is a fatherly appeal. Okay? So kung iisipin niyo po, naku, itong pastor na to, manghihingi lang ito. O hindi ko alam, kasi baka mamaya may first timer dito, unang attend nyo pa, pera pa yung pinag-uusapan. Huwag mo natin pag-usapan yung pera. Pag-usapan muna natin yung all your heart. Okay? And by the way, this is a fatherly appeal. Okay? And my hope and my prayer that we, as your pastors, you consider as a spiritual fathers, you have many TikTok videos. You have many YouTube videos, but you have few spiritual fathers. And this might be Solomon making a reminder, a fatherly appeal to his children. Alam natin, medyo napariwara yung mga anak nun, but there it is. No? So, pagka kayo po ba ay ini-encourage ng tatay ninyo, sa tingin niyo po ba nanghihingi siya o iniintindi niya kayo? Hindi ba? Parang hindi naman po yun yung parang, kawawa naman yung tatay ko. Hindi ganun yun. Pag ang tatay po ay kinakausap niya yung mga anak niya, ang iniisip niya talaga yung kanyang anak na meron po siyang 3. Sabi niyo pong 3. May 3 po siya na sana wag ninyong kakalimutan. Kasama na doon yung honor the Lord with your wealth. Pero inuna muna niya bago verse 5 yan, di ba? 1, that's verse 5. That's verse 9 yung honor the Lord with your wealth. Pero una muna yung heart. So, in essence, with all your heart, with all your mind, and with all your hands, no? All your work. So, head, heart, hands. Okay, sabihin niyo po, head, heart, hands. Baliktad yata. Hard, head. Ano ba yung hard? Mali. Heart, head, hands. Okay, heart. Sabihin niyo po, heart, head, hands. Yun po yung pinag-uusapan po dyan. Now, ang tanong, ano po bang mangyayari kapag kinalimutan po natin tong fatherly appeal na ito? Tanungin niyo po ako, ano? Ito po ang nakalagay, no? Pagkatapos po ng verse 9 and 10, yun po yung honor the Lord with your wealth, with the first fruits. Pagkatapos po ng verse 10, anong kasunod ng verse 10? Verse 11, ang galing natin, di ba? So, anong sabi doon? Again, it's a fatherly appeal. My son, do not despise the Lord's discipline or be weary of His reproof. For the Lord reproves him whom He loves as a father to his son and whom He delights. And mind you, ang nakalagay doon sa verse 14, the father in this letter, which is si Solomon, gusto niya yung mga anak niya to have something more than, can you say more than silver or gold. Sino po dito sa inyo mga magulang? Sino po sa inyo gusto niyo pera lang ang maipasa niyo sa mga anak ninyo? Sabi nga nito, pinakamayaman na nga ito sa buong history. Might be kahit siguro si Elon Musk, wala sa katiting ni Solomon. And yet, what Solomon wants his children to have is something more than silver and gold. At ano yun? All your heart, all your mind, all the works of your hand. Ang sagot doon, ang tanong doon, bakit po kailangan all? Bakit kailangan 100%? Because there is discipline. Okay, can you say discipline? Yung discipline po in Hebrew, pwede po nating pasimplihin, pain for the sake of the child. Okay? Magkaiba po yung punishment, no? Ako po, patawarin nyo na minsan, I punish my children. Kasi minsan sa galit ko, di ba? Pinahiya mo ako! Ganon, na. Hindi ko alam kung nangyayari ba yun, love. Nandito yung asawa ko, siguro. Oo, nangyayari. Pasensya na. Kasi kayo, magagaling kayo magulang, di ba? You don't punish your children. You discipline lang. But the point is, iba po yung discipline there is pain for the sake of the other. Yung punishment pa kasi is pain for the sake of you. Kasi nasaktan mo ako, kaya kailangan ka ring masaktan. Iba po ang fatherly love. So mga kapatid, ito pong mga points po na ito, which is setting apart your
all of your heart for God is me trying to see the heart of Solomon spiritually for you as a children. Because in the end, meron pong pain yan eh. Tingnan nyo kung ang kawalan ng pera po, painful po ba na walang pera? Painful, di ba? Bakit kaya may pain tayong ganyan? Discipline, punishment. Di ba? Pero syempre, Christians tayo, mas malamang, discipline. Now, the point is, ano po ang number one? Kunwari, ginugol nyo, what is the number one problem of the Philippines? Kunwari, gusto mo maging presidente. Anong number one na pinakamalaking problema ng Pilipino? Poverty. Grabe, napakaraming pain sa bansang ito pagdating sa pera. Bakit kaya tayo may pain? Is it discipline or punishment? And I submit to you, mamaya mas magiging malinaw pa on how it is more of a discipline rather than a punishment. Now, tingnan po natin, sabi dito, setting apart all your heart, your 100%, all your heart. Mamaya natin pag-usapan yung wealth. All your heart. And isipin ninyo po, bakit po mahirap ang Pilipinas? Okay, sagutin nyo nga yung tanong na yun. Bakit mahirap ang Pilipinas? Alam nyo, ito baka naman sabihin nyo, anti-abroad ako. Hindi naman, okay? There are legitimate reasons for iwanan mo na yung Pilipinas. Kasi ginawa mo ng lahat Pero talagang mas magiging mabuti ang buhay kung iiwanan na natin ang bayan kong Pilipinas. Pero sana naman, wag naman yung kagagraduate mo lang, ang dami mong nakuhang mabuti dito sa Pilipinas, tapos iiwanan mo na kami. Tingnan nyo, bakit tayo mahirap? Kasi lahat ng magagaling, aalis. Naisip nyo ba yun? Again, kung calling nyo talagang mag-abroad, pero tingnan nyo yung pong walang commitment, meaning ganun-ganyan nyo na lang iwan ang inyong bayang pinagluwalan, maniwala po kayo. May pain po yun. Because money is not everything. Ang mas importante po dyan, yung commitment sa relationships, commitment sa mga kung saan ka nilagay ni Lord. At mind you, minsan ang mga tao umaalis pag may gusot. Meron po ba kayong commitment na walang gusot? Wala. Kahit ano pa yan, may asawa. Pero if you commit with all of your heart, there is a promise. Napansin nyo ba, dual ito, Verse 5, merong command. Verse 6, merong promise. Ganun uli yan sa verse 7 May command, tapos verse 8, may promise. Verse 9, honor the Lord with your wealth. Verse 10, may promise. So, sino sa inyo gusto nyo ng promise? Wala. Sino sa inyo gusto nyo ng pain? Pain or promise? Okay, so promise tayo. So ito po yung kinokorek ni Lord. Sana tataya po ako sa inyo. Sa ngayon, hindi ko po kayo pinagagalitan. Alam nyo mga kapatid, kahit mahirap, you commit to it with all of your heart. It will not be always smooth sailing. Pero anong promise? If your heart is committed. Naalala ko sabi ni James, pagka daw ikaw ay parang alon na parang, di ba, yung parang double-minded na inaalon, wala ka raw aasahan kay God. Because whatever God puts in your heart, He puts it there for a reason. And you need to trust the Lord with all of your heart. And I pray na walang pain. There are relationships. O sino po sa inyo may asawa? May asawa. Yan, di ba? Huwag nyo nang iwan yan, please lang. May gusot ba? Paplansyahin ni Lord. Alam niyo po, na mas lalo ko pong na-appreciate recently yung deathbed principle. Narinig niyo na ba yan?
Sino yung mga gusto mong nakikita pag malapit? Kunwari, ano na lang, mga 2 minutes na lang yung hininga mo sa katawan. Malilate na ako sa opisina. Ano ganun ba yun? Yun ba yun? So malamang kung naghihingalo ka na, siguro sana nakikita mo doon. Sana nandyan yung anak ko. Sana nandyan yung asawa ko. Kaya lang kung ikaw yung tipo ng tao na tuwing may gusot, aalis, pag iniiwan mo lahat ng mga tao, maniwala ka, mamamatay ka mag-isa. Parang sobrang harsh nun, ano? Hindi yun yung point ko. There is pain in this. And so, kaya nga, sinasabi niya na wag mo raw kalimutan itong mga commandments ito because there is pain. Alam niyo po, pwede naman pong marami tayong sabihin natin, marami tayong alam, no? Honor God, make disciples. See, James 2:19 says, even the demons know about Christ and they shudder. So, ibig sabihin, pwedeng alam mo pero wala kang commitment. O meron pang isa, di ba? Sabi ng Isaiah, their lips or even their actions are doing all of these things, but their hearts are far away from me. And that's the reason why there's pain. Because we can do all of these sorts of things. We can do ministry and all of that, but our hearts are far away from God. Alam niyo po ba, no? Medyo I'm getting ahead of myself. Kunwari, ikaw ay malayo kay Lord, no? Minsan nangyayari yun, no? Nangyayari ba sa inyo? Ako na lang yung malayo kay Lord. Maganda bang idea na lalo kang mabless o hindi? Si Pastor Dennis, lagi kaming may kwento nito, nagpapapray, Pastor. Ma-promote lang talaga ako, Pastor. Talagang maglilingkod na ako kay Lord. Di pinag-pray natin, di ba? Ito meron na rin pinag-pray ito eh. Talagang yung heart nila. Sinagot, na-promote. Nawala sa church. Tingnan nyo, it's good. Tingnan nyo, mabuting ama ang ating Ama sa langit. Alam niya yung makakapagpalayo sa'yo sa Kanya tsaka makakapagpalapit. Alam niya kung handa ka na o hindi. Kaya naisip ko, ano kayang magandang gawin para bumalik na siya sa church? Pag-pray natin na ma-demote siya uli. Ayan. Di ba yun eh? Di ba? Sa inyo ba yun? So, ito, hindi ko na natanong eh kasi wala na sa time. Pero nakalagay naman sa dyaryo. Kaya si Ate Marisa, iyan, oh, kita niya, artista yan. Ha? Oh, huwag niyo nang hanapin, pero nandito siya. Alam niyo ba, ang paalala ko sa video, 51 years old. Kung kailang graduate na yung mga anak niya, tsaka niya ngayon binalikan ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. At ang mga kaklase niya, 3/4 ng edad niya, 3/4 o kalahati. Imagine mo kung ikaw yun, di ba? All of the things that you have to go through. Pero tingnan nyo, with all of our heart. Yan. Kaya ngayon, graduate na yan. No? Kaya nandito siya, pinuturo ko. Doon na lang. Okay, palakpakan naman natin si Lord. So, minsan sa atin, sino sa inyo meron kang college course na parang hindi mo naman nagamit sa buhay mo? Yung mga ganon. Diba? Ano bang kinalaman ito sa buhay ko? Pero alam nyo, gumastos ang magulang nyo dyan eh. Pinagpagalan nyo ng panahon, hindi nyo ba maisip kung para saan niya? Huwag nyo namang iwan with all of your heart, with all of who you are. It's already there. All we have to do is to give it all of our hearts. Kasi po may pain talaga eh. And again, hindi ko po kayo tinatakot. Kasi ang nakakatakot po talaga, punishment. No? Mas maintindihan nyo mamaya, hang on lang kayo doon. Tinatakot tayo ni Pastor. Puro pain, pain, pain. Pero totoo naman painful po ba ang may walang pera o hindi? Painful, di ba? Kaya nga pa na yung greet ninyo ng Merry Christmas.
Ako, naisip nyo na naman yung mga reregaluhan ninyo. Pain! O, ito pa ho, no? Mamaya, ma-remind po kayo, Victory Bulacan Banquet. Meron po tayong celebration ng 16 years ng Victory Bulacan. Meron pong sign-up card sa likod. Mamaya, i-remind ko kayo uli. Mag-sign up po kayo kasi hindi po ito parang convergence na parang come one, come everyone. Parang ang gusto po natin gawin, yung mga nagsa-sign up dyan, ang sinasabi nila, ito na ang simbahang binigay ni Lord sa akin. Meron ba sa inyo? And hopefully, no, Pastor John, Pastor Dennis, magawa ko talaga to. Pero by the grace of God, feeling ko dito na ako mamamatay sa victory. Sino sa inyo tingin nyo ito na yung dito na kayo mamamatay? Ayaw ninyo. Hindi pa naman ngayon eh. Ang point ko lang, yung wala ka ng commitment with all of your heart, no? Yun po kasi siya. Minsan nakala ninyo may simbahan pang mas magmamahal sa inyo, eh, no? Minsan, hindi ko to deserve. May simbahan pang may mas magmamahal sa akin. Naku, hindi ba sa asawa nyo rin ganyan din kayo? Akala nyo lang may mas magmamahal pa sa inyo, pero binigay na ni Lord yung mga taong magmamahal sa inyo. May gusot, but there's a promise. He will straighten it out. But commit with all of your heart. Alam ko, minsan maa-abroad kayo. Minsan may mga kung saan-saan kayo mapupunta. Pero sana yung puso nyo nandito pa rin. Para naman kayong pag napunta na sa ibang bansa, parang kinalimutan nyo na kaming lahat. And again, I don't wanna keep telling my own story. Pero I heard it also from others. Ako po taga Maynila. Pero na-inlove sa Baliwag. Na-inlove po ako kaya ako napunta dito. Dito rin. Dito ako nag-propose pero sa first floor. Nung wala pang second floor. Kita nyo, na-promote na ako ha. Wala first floor, naging second floor na. Di ba? Pero honestly, yung asawa ko, napakagaling po niyang kung ano nung ginagawa po niyang napakagaling. Pwede po mag-abroad yan eh. Ako po'y taga Maynila, pero pumunta ako sa probinsya. Samantalang ang marami, gustong-gustong iwan ng bayan nating Pilipinas. And again, there are legitimate reasons for that. But I hope, whatever it is, you commit to it with all of your heart. And He will straighten your paths. Sino sa inyo, mamamatay na kayo sa Victory Bulacan? Ayaw nyo talaga. Sign up na. So, pangalawa is actually setting apart all your mind, no? All your head, no? Heart, head, hands. Ganyan yan, no? All your mind. And so it says all. Sabihin niyo po all. But pa ulit-ulit kasi nga 100%. Set apart 100%. Ano po ang command and promise ng Ama? Sabi po doon, be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Tingnan nyo, ano pong gusto nyo? Pain or promise? Ano pong promise? It will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Kumbaga ho, ang pag-iisip po ng kaisipan ng Diyos ay nagiging kagalingan sa ating mga katawan. Kaya minsan iisip nyo, siguro pinipilit lang kami ng mga pastor na to na magbasa ng Bible. Kasi sa totoo lang, kung hindi nyo po to babasahin, ano po ang iisipin ninyo? Eh di yung mga problema ninyo. Mga iniisip ninyo na talaga namang sa kakaisip sa'yo. What dumadam? Alam nyo, iniisip nyo sila, pero iniisip ba nila kayo? O, di ba? Panay ang isip nyo dyan. Panay ang isip nyo sa Meralco. Paano na kaya itong Meralco? Paano na kaya yung internet? Sa tingin nyo ba, iniisip kayo ng Meralco? Iniisip kayong putulan nun? Isipin ninyo. Pag nagbabasa kayo ng Bible, anong iniisip ninyo? Iniisip ninyo ang iniisip ni God. Now, which means, isipin mo si God. Alam niyo kung bakit? Tanong mo ako, dali. Kasi iniisip ka niya. Ay, totoo.
Lahat na lang, pati yung kaaway mo, talagang iniisip mo kung paano siya mag-fail. Ba't mo iniisip yun? Buti nga kung iniisip ka niya. Ba't hindi mo isipin si God? Kasi iniisip ka naman yan. Talaga, itong mga pangakong ito para sa'yo. Alam niyo kung bakit may pain? Walang word eh. We are wise in our own eyes. At ang sabi, be not wise in our own eyes, fear the Lord. Turn away from evil. It will be healing to your bodies. Sino po sa inyo nagdadasal ka ng kagalingan sa iyong mga minamahal at sa iyong katawan? Huwag niyo pong masyadong isipin yung sakit. Lalo pong sasakit. Gawin niyo lang po yung nararapat. At kung ginagawa niyo naman po ang due diligence ninyo, the rest would be up to God. So why not read the Word? It is healing to our bodies. Ano mo naman po ang problema? Bakit kailangan po that we are setting apart all of our mind? Tanong niyo ako bakit? Pwede po bang puro heart? Pwede po ba yun? Alam mo, Pastor, nararamdaman ko, pinaiiwan na sa akin ng Diyos ang aking asawa. Pamira yun. Kasi may binigay na siya. For I know the plans I have for you. Abay, puro heart yun. Iisip ko na, hindi po pwedeng heart. Alam niyo kung anong itsura ng taong puro heart, walang all your mind? Bad decisions. Bad decisions yun, mga kapatid. Kaya kailangan po yan. There is wisdom in the counsel of many. Kaya nga po nagpapapray. Hindi lang naman po yan para maging mystical and all of that. Ang sa dulo po, ang gusto po natin ay that there is not just all of our heart, but there is also wisdom in what we do. Ito, hindi ko rin napagpaalam na nakita ko lang sa Facebook. Ayan, dito rin nag-a-attend yan eh. Sabi niya, kasi kung panoorin niyo yung video, napakarami po nilang problema. Pero sa gitna po ng dami nilang problema, ito pong natutunan nila. Sa pagbabasa ng Biblia, doon ka makakakuha ng tunay na kapanatagan ng loob. Does this bring healing to your bodies? Minsan kasi parang, yung anak ko nga, tinatanong ko, ba't dasal ka ng dasal na ko, anak kong alam mo lang? Wala na akong pag-asa, si Lord lang. Kasi siguro yung mga bata, parang iniisip nila, parang ano lang to, isang libro na namang babasahin. Hindi nila alam, ito na lang ang pag-asa natin. It will be healing to our bodies. Set apart all your heart. Set about all your mind. Kasi nga ho, sa kabila nito, mayroong pain. Another thing is that setting apart all your hands for God. The work of your hands. Can you say all again? All. Yan. Pauut-ut, no? Kasi para maalala natin, 100%. Bakit po kasama yung gawain? Isipin niyo po, puro kapuso, puro kaisip, pero pag gagawin na, wala. Naalala niyo yung rich young ruler? Ano nga verse yun? Nakalimutan ko eh. Mark 10:17-22. Lumapit siya kay Jesus. Eto po, mahal ko po si Lord. Mahal ko po kayo. Ginawa ko na yan. Ginawa ko to. Tapos, ang sabi sa kanya, sige, put your money where your mouth is. At anong nakalagay na sabi ng verse? Verse 22 ng Mark 10, the rich young ruler was disheartened. Which means, ang daming nasa isip, ang daming nasa puso, pero pag gagawin na, you're gonna put your money where your conviction is, wala. Alam niyo po bang unfulfilled potential yun? Ibig sabihin, ang dami nating narinig sa church, ang daming nasa head, nasa heart, pero pag lumabas tayo, hindi natin gagawin, parang hindi po pwedeng head lang, di ba? Hindi rin po pwedeng heart lang. Kailangan kasama yung hands. Kung ano pong gagawin natin
sa ating mga buhay. Ako po ba lang ang nagsabi niyan? Hindi, paalala po yan. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all, can you say all? All your produce. What is the promise? Gusto ng promise o gusto ng pain? Ang pain ay, promise is, then your barns will be fulfilled with plenty. I got this, actually kay Pastor Dennis ko ito nakuha, yung first fruits, okay? Sabi niya po first fruits. Yan, baka magkamali ako no? Sa Deuteronomy rin to, plus, even in the Old Testament, the Hebrew word of first fruits is bikurim. Parang ang gandang pang merienda yun, bikurim. So sabi niya nga po, bikurim. Ang ibig sabihin po ng bikurim is the first of the promise that is to come. Meaning, ito po yung una dahil meron pang kasunod. Tingnan niyo, nakita niyo ba yung verse? Merong una, pero si Lord ba, ano bang pakialam niya? Yung una lang ba o pati yung overflow? Yung abundance ng your barns will be filled. Kanino ba lahat yon? Yung 10%, yung 90%? Sa'yo ba yon o kay Lord din? What the point is, ito po yung point, no? Alam nyo, pag in-honor natin si Lord sa ating wealth, although that is just a few, but it represents 100% of our heart to God. Alam nyo po bang ang ibibigay ni Lord ay sobra upang makapagbigay ka uli sa susunod. Naintindihan po ninyo yun. Ibig sabihin, hindi lang po siya yung una, siya rin po yung sobra. Para saan yung sobra? Parang may skyflakes na gano'n. Gusto ko sobra. Di ba? So ibig sabihin, yung ibibigay mo sa susunod, sino rin ang nagbigay? Si Lord din. And so I love that word, no? Bikurim, which literally means the promise to come. It's contained in our text, in our Love the City, Deuteronomy, and even here in Proverbs chapter 3. Now, 100% of your heart, 100% of your head and hands. Pero kung ayaw mo ng promise, anong ang meron? Ang meron ay pain. Gusto ko po bang lagi kayong nahihirapan? Tanongin mo nga yung katabi mo, gusto mo ba lagi nahihirapan? Gusto mo yata lagi nahihirapan? And again, yung discipline dito is pain for the sake of the child. Tingnan nyo, no? For the Lord reproves whom He loves. Kunwari may sugat ka, no? Sino sa inyo nagkasugat ka? Tapos ginagamot ng tatay mo yung sugat, no? Nilalagyan ng alcohol, no? Ang tingin mo siguro, sinasaktan niya ako. Hindi, may sugat ka na talaga. Ginagamot niya, kaya ka nasasaktan. And so it's the same thing. The Lord is not really punishing us, but there is a pain. Now, tingnan niyo po itong verse na to, napaka-importante. Blessed is the one who finds wisdom. Sabi niyo, find and get understanding. Alam niyo po ba, maaari po kayong magtampo kung akala ninyong punishment ito. Tampo na kayo kay God. Or maging masyado namang mayabang. Pero ang napakahalaga is to embrace wisdom. Meaning, whether in poverty or riches, you will discern what God is teaching you. Okay? I-explain ko sa inyo Alam niyo po sa buhay ninyo, may unexpected moments na mabibless kayo. May unexpected moments din, madadown kayo. Sino po sa inyo, nakakita na kayo ng daga sa bahay ninyo? Daga. Meron, di ba? Paano po nyo nakita yung daga? Kasi, andito na ako mga daga, ganon. Hinahanap ko kayo, nandito na si Daddy Lloyd, ganon. Makikita niyo po ba yung daga o hindi? Hindi niyo makikita. Kasi ang daga nakikita by surprise.
Meaning, kung ang ating heart po ay hindi 100% kay God at meron kang unexpected blessing, makakabuti sa iyo o hindi? Hindi. Lalo ka lang lalayo kay God. The worst thing that you can have is that when your heart is not for God, that you are blessed. O pambihira yan. What does it profit a man? To gain the whole world and lose his soul. Imagine niyo po, pwede pong ikaw ay yumayaman dahil naghihirap yung iba. Pwede ba yun? Ang tawag po doon ay korupsyon. Biruin niyo, payaman ka ng payaman dahil humihirap ang iba. Maniwala po kayo, may pain po yan, sigurado. Because you might be gaining a lot of money but you're losing people. And that is not good in your deathbed. Pagsisisihan niyo po yun. Kaya nga napakabuti ni Lord. Siya po'y Ama. Alam niya po kung handa ang ating puso. Alam niya kung handa ang ating isip. Alam niya kung handa ang ating mga kamay. Because more than silver and gold, it is the Lord fathering you. At yan po ang sana ating nakikita. Sana po wag rejection. Di po kayo nire-reject ni Lord. Ba't hanggang ngayon mahirap pa rin ako? Di po. Discipline. Fatherly love. Meron ka pang hindi natututunan. Anong sabi doon, no? You find it. You get understanding. The point is, wisdom, the opportunity of pain will either regress you or progress you, but it will not let you remain the same. Naintindihan po niyo yun? Ang ating pong Ama sa langit will allow you to see how you are regressing or progressing, but He will not allow you to see na lagi ka lang ganyan. Kaya rather than feeling rejected or arrogant of the blessings, embrace discipline. Embrace wisdom. Sabi nga po ng James 1:9-10, no? Sabi niya, the rich should take pride in their low position. Imaginein mo sabi ng James 1:9, kahit pa daw yumamang ka, you should take pride in your low position. Kasi pag yan ikinayabang mo, napakasama nung blessing para hindi nakakabuti sa atin. And so I keep on saying, no, as I wind down to a close, bakit ko po ba laging tawagin na po natin yung music team? Bakit ko po ba sinasabi na lagi na hindi naman punishment, pero discipline, pain? Now, I say this not to everyone, but if you consider Jesus as your Lord and Savior, kasi ganito po yan, ano? Si Jesus po, sino sa inyo mga anak kayo ng Diyos? Yan. Yung iba, anong... Kanino kaya kayo? So, yung anak kayo ng Diyos. Totoo, wala namang, libre naman yan eh. So, sino po sa mga anak ng Diyos na nagtaas ng kamay ngayon ang hindi kailangang disiplinahin? Parang lahat tayo kailangan. Kasi lahat tayo nagkakamali, tama ba? Pero actually, sa lahat ng anak ng Diyos, merong isa na hindi kailangang i-punish nor i-discipline. And that is Jesus Christ. Si Jesus Christ ba kailangan ng discipline? Kailangan ba niya ng punishment? Pero hindi. Because 2,000 years ago, if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, 2,000 years ago on the cross, the only begotten Son of God took punishment that He did not deserve, but we all deserve. And so the reason why if you have pain with finances, sana, when I say pain with finances, pwedeng wala kang pera, pwede rin namang may pera ka, pero ang relasyon mo sira-sira. Pain pa rin eh. So it could be, na ang encouragement ko, para wag po kayong mawala ng pag-asa. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi po yan punishment. Because Jesus, the Son of God, took all the punishment we deserve.
And now, if there is pain, it is fatherly love. Jesus was forsaken so that even in our pain, we are not discouraged. We receive the love of the Father. Ang gusto lang naman ni Lord, all your heart, all your mind, and all you honor Him in everything that you do. Amen po ba yun? Can we just all stand up and pray? Lord, as we sing this song, Lord God, blessing and honor, glory and power. Lord, sa totoo lang, Ikaw lang naman ang may deserve ng blessing, ng glory and honor. Wala kami. We deserve punishment. We deserve severe discipline. And yet, sa totoo lang, Lord, walang anak mo na hindi dapat disiplinahin, pero sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, you are the only Son of God that perfectly has given 100% of His heart to the Father. You, Jesus, has given 100% of your mind to the Father. You, Jesus, has given 100% of His life to the Father, and yet took the punishment all we deserve. And so, Lord, let that encourage us. It's not just about the money, Lord, but Lord, ang gusto mo, Ama, that we get something far better than silver and gold. And Lord, that we don't just get 100% from the world, but that we give 100% of our heart, 100% of our mind. It will be healing to our bodies. Lord God, even 100% of our lives to you. Lord, dahil Ikaw lang ang nagdi-deserve nito, we give 100% of blessing, glory, and honor due upon your name. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.